Purihin ng Panginoon. Amen? Praise the Lord. Ngayong araw na ito, sinasariwa ng mundo, inaalaala ng lahat ng tao ang pagkabuhay ng Panginoong Jesus. Taon-taon sinasariwa, taon-taon inaalaala. Taon-taon ang tao paulit-ulit. Pagpipinitensya, pagpapakasakit, pagpapahirap ng katawan. Taon-taon namamatay ang Panginoon. Taon-taon nabubuhay ang Panginoon. They have the form of godliness, but they deny the power of it. Ang mga tao sa panahon natin, ang relihiyon, merong anyo, merong forma ng paniniwala sa Diyos, pero yung kapangyarihan ng paniniwala sa Diyos ay wala sa kanilang buhay. Salamat sa Diyos sapagkat ibinigay sa atin ang pagkakataon na makilala natin si Jesus sa makabibliyang paraan sapagkat isang beses lang siyang namatay at pagkalipas na 3 araw siya'y muling nabuhay upang patuloy nating maranasan ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang buhay sa atin pong buhay. Purihin ng Panginoon. Kaya ngayong pong umaga, ako po'y mangangaral sa paksang The Resurrection of Christ. It is the source of our power and authority. Naniniwala po ba kayo dyan? Naniniwala po ba kayo na ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus, ito po yung source, ito yung pinagmumulan ng ating kapangyarihan at ng ating authority sa ating paglilingkod sa Panginoon. Amen? Ito po yung source, yung pinagmumulan ng magandang buhay. Ang pagkabuhay ng Panginoong Hesus ang pinagmumulan ng isang bago at pinagpalang buhay. Hindi natin sinasariwa o inaalaala lamang ang ginawa ng Panginoong Hesus, kundi ito po ay ating sinampalatayanan at tayo po'y namumuhay para sa Kanya. Amen? Can we give Him the praise? Kaya ang kamatayan at pagkabuhay ng Panginoong Hesus ay makahulugan. Ito yung sentro ng ating pananampalataya. Hindi lang siya sentro ng mundo, kundi sentro ng pananampalataya ng bawat isang sumasampalataya sa Panginoon. And that is why I keep on praying to God that the Lord will give us a clear understanding. Bigyan ng Diyos ang bawat isa ng maliwanag na pagkaunawa. Hindi lamang tayo, kundi pati ang ating pamilya, ang ating mahal sa buhay, na paulit-ulit sa kanilang ginagawa, paulit-ulit sa kasalanan, paulit-ulit sa pagpapakasakit, pagkatapos balik sa kasalanan. Si Jesus, ang kanyang pagkabuhay na muli, ay makapangyarihan. At nawa, magkaroon ito ng kapangyarihan sa buhay ng bawat isa at patuloy na magkaroon ng kapangyarihan. Patuloy na ito'y maranasan at patuloy na ito ay maipamuhay ng bawat isa. And this is the word for us today. We'll read again in Ephesians chapter 1, verse 16. And I pray na kahit na ulit-ulitin natin ito, meron itong impact, meron itong kapangyarihan. Why? Because it is the word of God. Salita ito ng Diyos at ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Amen? Makapangyarihan ang salita ng Diyos. In fact, the Word of God is forever settled in heaven. At kinakailangan ng Word of God, ang salita ng Diyos, ay maisettle, maitatag, ma-establish sa buhay ng bawat isa. For us to have this understanding, for us to have this enlightenment, magkaroon ng kaliwanagan sa ating buhay. Mamuhay tayo sa liwanag, mamuhay tayo sa kaliwanagan na galing sa Diyos. This is the word, I do not cease to give thanks for you, making mention of you in my prayers. I keep on praying to God, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you, may give to me, may give to all of us the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. Take note of that, in the knowledge of Him. Kasi hindi lahat lubos o totoo yung pagkakilala sa Kanya. And this is our prayer, that the Lord
the God of our Lord Jesus Christ, ang Ama ng kaluwalhatian, the Father of glory, may give to us, to our family, to our relatives, the spirit of wisdom, yung espiritu ng karunungan, yung espiritu ng kapahayagan sa pagkakilala kay Hesus Kristo. Na lubos na makilala ng isang tao, lubos nating makilala ang Panginoong Hesus. Yun nga yung prayer ni Paul, that I may know Him and the power of His resurrection. That I may know Him, makilala siya. That the eyes of your understanding, verse 18, the eyes of your understanding, the eyes of our understanding being enlightened, that you may know, that we may know, that our family may know, that our children may know, that our generation may know. Malaman nila. Malaman ng bawat taong naniniwala sa Diyos. Malaman ng bawat taong nagsisimba, nananalangin sa Diyos, kumikilala sa Diyos, malaman nila, maintindihan nila, maliwanagan sila sa pag-asa ng kanyang pagkatawag. That they may know the hope of His calling. That they may know the riches of the glory of His inheritance in the saints. Malaman nila, hindi lamang yung pag-asa ng kanyang pagkatawag, maunawaan din ng bawat isa yung kayamanan ng kanyang kaluwalhatian, na kanyang pamana sa kanyang mga anak, sa kanyang mga banal. And verse 19, that they may know, that we may know what is the exceeding greatness of His power. That you may know, malaman mo, maliwanagan ka, maintindihan mo, yung kadakilaan ng kanyang kapangyarihan para sa atin na sumasampalataya. Sa mga bagay nito ng Diyos ay naiintindihan at naunawaan ng mga sumasampalatayang totoo sa Kanya. Amen? Kapag ang isang tao totoong sumasampalataya sa Diyos, totoong hinahanap niya ang Diyos ng kanyang buong puso, matatagpuan niya ang Diyos. Ang problema lamang, hinahanap ng tao yung paniniwala lamang, yung relihiyon lamang, yung mga bagay na nakikita lamang ng kanyang mata. Ang Diyos ay Espiritu. At ang mga totoong sumasamba sa Kanya ay sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Ang Diyos hindi nahawakan. Ang Diyos hindi binubuhat. Tayo ang binubuhat ng Diyos. Amen. That you may know what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the working of His mighty power. Nalubos nating maunawaan yung kanyang kapangyarihan. You see, makikita natin dito na yung salitang that you may understand, that the eyes of your understanding being enlightened, that you may know. And in verse 19 ng Ephesians chapter 1, it says, what is the exceeding greatness? Ano yung hindi mapantayan? O yung walang kapantay na kadakilaan ng kanyang kapangyarihan sa kanila na sumasampalataya. To them that believes. Sa mga anak ng Diyos na sumasampalataya sa Diyos. Now listen carefully mga kapatid. The word exceeding in that verse, in verse 19, it carries the idea of excellence or superiority beyond measure. Yung excellence, yung kadakilaan, yung kanyang kapangyarihan na hindi nasusukat. Ang kapangyarihan ng Diyos hindi nasusukat. God's power is beyond measure. Hindi ito nasusukat. It is immeasurable, it is unlimited, surpassing great power toward us who believe. No, hindi ito nasusukat, wala itong sukat, wala itong limitasyon. Unlimited yung kapangyarihan ng Diyos. Pero hindi ito nararanasan ng mga tao. Hindi nila nararanasan yung pagbabago ng buhay. Hindi nila lubos na naranasan yung kapangyarihan nito sa kanilang buhay. They have the form of godliness, but they denied the power of it.
ang pagiging maka-Diyos ay makapangyarihan. Ang pagkakaroon ng relasyon sa Diyos ay pagkakaroon ng kapangyarihan sa pamumuhay. Pagkakaroon ng katagumpayan sa pamumuhay. Amen? Purihin ang Panginoon. That is why the power of God is beyond measure. So in Ephesians 1 verse 19, binanggit ni Paul ang 4 na Griegong salita tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. 4 different Greek words of the greatness of God's power. First is dunamis. Sabihin natin dunamis. Ano ibig sabihin ng dunamis? It is a miraculous power. In other words, it is a supernatural power of God. Ang dunamis, ito yung supernatural, miraculous power of God. Pangalawa, yung tinatawag na energia. Sabihin natin, energia. Doon galing ang salitang energy. It is the working power of the Spirit of God. Yung Griegong salitang energia, ito yung kapangyarihan ng banal na Espiritu na nag-e-energize, nagbibigay ng kapangyarihan, na kaya kapag isang tao napuspos ng banal na Espiritu, nagkakaroon siya ng tinatawag na kapangyarihan, and then he experienced or she experienced the superhuman power of God. Kaya may mga superhuman eh. But actually, mga superhuman na yun, yung idea na yun ay nakuha nila sa mga anak ng Diyos na binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan, ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Pangatlong salita na binanggit ni Paul sa Ephesians 1:19 ay yung salitang ischus, na ang ibig sabihin, the mighty power of God. It talks about the great power, the great strength of God, na talagang ang Diyos ay makapangyarihan. He is great, so powerful. And the Bible talks about the exceeding greatness of the power of God. Na ang Diyos makapangyarihan. Na ang Diyos ang source ng lahat ng bagay. He has that great power and great strength. Pangapat, na binanggit ni Paul sa Ephesians 1:19, ay yung salitang kratos. Sabihin natin kratos. Kratos is the dominion power of God. It is His authoritative and absolute power of God. Wow. Na ang Diyos ang pinakamakapangyarihan sa lahat. He has that dominion. He has that authority over all the universe. Siya ang Panginoon. Siya ang makapangyarihan sa lahat. And take note, hindi pinagpipray ni Paul na ipagkaloob ito sa mga mananampalataya. Paul did not pray that power be given to believers, but that the believers, take note of that, the believers, you and me, that we may know, meaning to discover, to experience the power of God toward us who believe. So that is the prayer, that you may know, that you may understand, that you may be enlightened, na ma-discover mo on your own. Ikaw mismo ma-discover mo. Ikaw mismo sa paglilingkod mo sa Panginoon, ikaw mismo sa pag-aaral mo ng Kanyang salita, ikaw mismo liwanagan ka ng banal na Espiritu, ikaw mismo bigyan niya ng kapahayagan, ikaw mismo, sabi mo sa katabi mo, ikaw mismo, ako mismo, tayo mismo, tayong lahat na sumasampalataya sa Diyos ay makaranas, ma-discover mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay. Maranasan mo ang kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay na magdadala sa iyo sa isang pinagpalang buhay, binagong buhay, na ma-overcome mo ang sakit at karamdaman, ma-overcome mo maging ang bagay ng mundong ito, mapagtagumpayan mo ang kasalanan, mapagtagumpayan mo ang tukso, mapagtagumpayan mo ang lahat ng gawa ng laman, mapagtagumpayan mo lahat ng gawa ng kaaway, ma-discover mo may kapangyarihan ang Diyos sa iyo. Maranasan mo ito. Ma-empower ka sa katotohanan ng kapangyarihan ito ng Diyos,
itong dunamis, energia, itong ischus, kratos, ay pinagkaloob ito ng Diyos sa atin sa pamagitan ng banal na Espiritu. Take note of this. Romans 8 verse 11. It says, and if kung ang Espiritu niya na bumuhay kay Kristo, bumuhay kay Jesus mula sa mga patay, ay nananahan sa iyo. This is our advantage. Na ang Holy Spirit ay pinapaniwalaan natin. We believe in the Holy Spirit. We believe in the triune God. We believe in the Father, the Son, and the Holy Spirit. We believe that the Holy Spirit has been given to us by the Lord Jesus Christ. And because we believe in the Lord Jesus Christ, dahil sumampalataya ka sa Panginoong Jesucristo, ipinagkaloob niya ang kanyang Espiritu sa iyo. Take note ha, ang Espiritu ni Kristo ang ibinigay niya sa iyo. Hindi ang Espiritu ng mundo para maging katulad ka ng mundo, hindi. Ibinigay niya sa iyo ang kanyang Espiritu para maging katulad ka ni Kristo. Kapag ang Espiritu ni Kristo ay nasa iyo, magiging katulad ka ni Kristo. Yung buhay ni Kristo, mananahan sa iyo. Yung kapangyarihan ng Diyos, ang kapangyarihan ni Kristo ay mananahan sa iyo. Nagigits po ba natin ito? Naintindihan po ba natin ito? Pag nasa iyong Espiritu ni Kristo, ang Espiritu ni Kristo ang bubuhay sa iyo. Ang Espiritu ni Kristo ang magbibigay ng kapangyarihan sa iyo. Ang Espiritu ni Kristo ang magbibigay sa iyo ng katotohanan, magbibigay sa iyo ng kaalaman, magbibigay sa iyo ng kapahayagan tungkol sa Diyos, tungkol sa ating Panginoong Hesus. Amen? So sabi ng Amplified Bible in the Classic Edition, if the Spirit of Him who raised up Jesus, the Holy Spirit raised Him up, and if the Spirit of Him who raised up Jesus, by the way, ang bumuhay kay Kristo ay ang triune God, the Father, and Jesus Himself raised Himself. And the Holy Spirit raised Him from the dead. And so if the Spirit of Him who raised up Jesus from the dead dwells in you, then He will raise up Christ Jesus from the dead, will also restore to life your mortal, short-lived, perishable bodies through His Spirit who dwells in you. So kung ang Espiritu ni Kristo na nananahan sa iyo, ito yung magbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Siya magbibigay sa iyo ng kapangyarihan na papagtagumpayan mo ang nasa ng laman. If you walk in the Spirit, you will not fulfill the desire of the flesh. If you live by the Spirit, if the Holy Spirit is in you, you will overcome that sickness and diseases in your body. Why? Because the Holy Spirit will quicken your body. Siya ang magbibigay ng buhay sa iyo. Kaya kapag isang taong pinapanahanan ng banal na Espiritu, dahil siya ay templo ng Holy Spirit, yung taong yon, meron siyang kapangyarihan, meron siyang authority. He has that power. He has that authority para pagtagumpayan ng lahat ng bagay. Sabi sa wikang Tagalog, kung ang Espiritu nagbangon kay Jesus mula sa mga patay na nananahan sa inyo, siya na nagbangon kay Kristo mula sa mga patay ay magbibigay din ng buhay sa inyong katawang may kamatayan. Siya magbibigay ng buhay sa iyo. Siya ay nagbibigay sa iyo ng kapangyarihan. Siya magbibigay sa iyo ng kagalingan. Siya ay magbibigay sa iyo ng kalusugan. Siya ay magbibigay sa iyo ng gabay ng Diyos. Siya magbibigay sa iyo ng kalakasan. Gagawin niya yan sa pamagitan ng kanyang Espiritu na nananahan sa inyo. The question is, ang Espiritu ba ng Diyos na nananahan sa inyo? Ang Espiritu ba ng Diyos nasa atin? Nung tinanggap mo si Kristo, ang Espiritu niya ang iyong tinanggap. Ang Espiritu niya ang nananahan sa iyo. Now, balikan natin yung Ephesians 1:20. The dunamis, the miraculous power, the energia, the energizing power, the ischus, the mighty power, and kratos, the dominion power of God, works in Christ. Ito'y gumawa kay Kristo. No? The
that you may know what is the exceeding greatness of His power toward us who believe, according to the mighty power which God the Father worked in Christ. So this dunamis, energia, ischus, mighty power, kratos, the dominion power, works in Christ when God raised Him from the dead and seated Him at His right hand in the heavenly places. Hindi lamang siya binuhay ng makapangyarihang gawa ng Diyos, kundi nilagay ang Panginoong Hesus doon sa lugar ng kapangyarihan pa. A place of authority, the right hand of God. So nandun lahat yung dunamis, energia, ischus, kratos, all the power of God. In Ephesians chapter 1 verse 20 in the Voice Translation Bible, it says, it is the same might, take note of that, the same might, the same power and resurrection power that He used in the Anointed One to raise Him from the dead. The same power of God. The dunamis power of God. The energia, energizing power of God, the ischus, the mighty power of God, the kratos, the absolute, authoritative, dominion power of God works. It is the same might and resurrection power that God used in the Anointed One, to Jesus, to raise Him from the dead and to position Him. The Lord Jesus was positioned in the place of power, in the place of authority, at His right hand in heaven. And there is nothing over Him. Walang namamahala sa Kanya. Walang kumokontrol sa Panginoong Hesus. Amen? The same power, that miraculous power, energizing power, mighty power, dominion power, and the resurrection power of God works in Jesus. So yung apat na yon, kasama ng resurrection power, works also in us. Gumagawa din sa atin, kumikilos din sa atin through the Lord Jesus Christ sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo. Kaya kung nakanino ka, naroroon ang kapangyarihan. Kung nasa sanglibutan ka, may kapangyarihan ng sanglibutan. Kaya lang ang kapangyarihan ng sanglibutan, no match sa kapangyarihan ng Panginoon. Kaya kung nasa Panginoon ka, may kapangyarihan ka. Far above all principality and power and might and dominion. Kasi sa mundo, merong organized power din. The power of the devil. Principalities, powers, rulers of darkness, and wicked spirits. In Ephesians chapter 1, verse 20, na power, might, dominion, authority. But the reality is, the same power of the Lord Jesus works in us. How? Paano ito gumagalaw sa atin? Paano ito kumikilos sa atin? Ephesians chapter 2, verse 5. Ano sabi ng Bible? Even when we were spiritually dead, nung tayo po'y mga patay pa sa ating mga kasalanan and separated from Him because of our sins. Hiwalay. Alam niyo, ang taong namumuhay sa kasalanan, patay. Ang taong namumuhay sa kasalanan, hiwalay sa Diyos. Kahit na sabihin pang nakikakilala siya sa Diyos, nagsisimba siya, nagdarasal siya. No, kapag ikaw ay namumuhay sa kasalanan, patay ka. Wala kang relasyon sa Diyos, hiwalay ka sa Diyos. Yun ang buhay natin. Kahit na sabihin pang meron kang relihiyon, kahit na sinasabi pang nag-iba ka ng relihiyon, umanib ka sa isang relihiyon. As long as you live in sin, you are dead, you are separated from God. And that is the reality of what the Bible says. But praise the Lord. Amen? Purihin ang Panginoon. Tayo po yung mga patay sa ating kasalanan, hiwalay sa Diyos. Ano sabi ng Bible? Ano sinasabi ng mabuting balita? He made us spiritually alive together with Christ. Binuhay niya tayo sa pamagitan ni Jesucristo. Binigyan kayo ng pagkakataon na mabuhay ka para sa Diyos. Kinahabagan tayo ng Diyos. Ako kinahabagan ng Diyos. Ako pinatawad ng Diyos. Lahat tayo kinahabagan at pinatawad ng Diyos. Ikaw na sumasampalataya sa Panginoon, ikaw ay kinahabagan ng Diyos.
Kaya nga sabi nung awitin kanina, minsan nag-fail tayo, minsan nadadapa tayo. Pero makita mo yung biyaya ng Diyos. Amen? Yung grasya ng Diyos, yung kabutihan ng Panginoon, nakakatuwa. Grace is 5. Kaya dun sa dunamis, energia, ischus, and kratos, pumasok dun yung panglima, yung resurrection power of God. Against sa organized power ng demonyo, na power, principality, might, dominion, principalities, powers, rulers of darkness, and wicked spirit, nasaan sila? Nasa ilalim sila ng mga paa ng Panginoong Hesukristo. When Jesus was seated on the right hand of the Father. Can we give Him the praise? Hallelujah. The Word of God is so good, so inspired, that praise the Lord, He has given us the authority na maintindihan natin ang Bible. Na maintindihan natin ang mabuting balita. Kasi hindi po pwedeng naglilingkod ka sa Diyos na hiwalay ka sa Biblia. Hindi po. Hindi po pwedeng nagsisimba ka na hiwalay ka sa salita ng Diyos. Hindi po. The Word of God is our food. Man shall not live by bread alone, but by every words that proceeds from the mouth of God. Amen. Ito yung nagsusustain sa atin, ang salita ng Panginoon. Binuhay niya tayo, at tayo sinusustain niya ng kanyang salita. He made us spiritually. Take note of the word, spiritually. No? It's not literal. It's spiritual. Ang binuhay niya, yung espiritu. Dahil ang espiritu natin patay sa Diyos dahil sa ating mga kasalanan. Na kahit na tumatawag sa Diyos, kahit nagsisimba, kahit na palumuluhod niyang papasok ng simbahan, ang espiritu niyang patay unless na siya ay tumalikod sa kanyang mga kasalanan, unless na siya ay sumampalataya sa Panginoong Hesus, unless na maintindihan niya ang sinasabi ng banal na kasulatan. Purihin ang Panginoon sapagkat binigyan tayo ng pagkakataon na maintindihan niya natin ito. Amen? Can we give Him the praise? He made us spiritually alive together with Christ, for by His grace, take note of that, by His grace, it's all about the grace of God. His grace, His undeserved favor, His mercy, you have been saved from God's judgment. Wow! Iniligtas ka ng Diyos mula sa paghatol, mula sa kamatayang espiritual. Ang death ay separation ng kaluluwa sa katawan. Pangalawa, death without God is eternal separation from God. Pinakamalungkot yon. Without God in the eternity. Miserableng buhay yon. Because yung totoong ikaw, yung totoong espiritu, it will remain forever. Forever in God or forever in damnation or hell. Kaya pinagpipray natin na makakilala, maintindihan, maunawaan ng ating pamilya, ng ating mga anak, that they may know what is the hope of His calling, what are the riches of the glory of His inheritance, and what is the exceeding greatness of His power toward us, toward you, toward me who believe. According to the mighty power which He worked in Christ when He raised Him from the dead and seated Him at His right hand far above. Napakalayo, malayong malayo, far above all principality and power and might and dominion. Yun yung kapangyarihan ng ating Panginoon. Yun yung kapangyarihan ng Diyos na ating pinaglilingkuran. Siya yung Diyos na nahabag sa atin. Siya yung Diyos na nagbigay ng kanyang mercy sa iyo. Siya yung Diyos na nahabag sa iyo. Siya yung Diyos na gumawa ng kagandahang loob sa iyo. And we are forever grateful to Him. Amen? Give Him the praise. We are forever grateful for Him because Jesus died and rose again. Dapat may impact yon. Dapat may significance yon sa buhay natin. Dapat napakahalaga nun sa buhay natin.
Verse 6. He raised us up together with Him. We are spiritually dead and separated from Him because of our sins, but He made us spiritually alive together with Christ. And the Bible says, He did not just made us alive, but He raised us up. Binuhay niya tayo. Hindi niya lamang tayo binuhay, kundi tayo kanyang ibinangon. He raised us up together with Him when, kailan? Kailan kanya binuhay? Kailan kanya binangon? When? Kailan? When you believe. Nung ikaw ay sumampalataya. Kaya nga Paul said, sabi niya, I no longer live. Christ lives in me. In the King James Version, sabi niya, the life I live by the faith of the Son of God. By the faith of the Son of God. Hindi by faith in the Son of God. Kundi by the faith of the Son of God. Sa pananampalataya ng anak ng Diyos. Yung kanyang pananampalataya, yung kanyang ipinasa sa atin. Yung kanyang pananampalataya, yung kanyang ibinigay sa atin. It's no longer us. Kasi kapag sarili nating pananampalataya, nagpi-fail tayo. Sarili nating paniniwala, nagpi-fail tayo. Sarili nating pag-ibig, nagpi-fail tayo. It's no longer about us. It's about Him. His love, His faith, His goodness, His mercy, His joy in us. It's all about Him. And the Bible says, He raised us up together with Him when we believe. Nung tayo ay sumampalataya. Kaya ang buhay ay pananampalataya. The just shall live by faith, by the faith of the Son of God. Amen? Ang matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya ng anak ng Diyos. Sa pananampalataya ng Panginoong Hesus. And of course, hindi lang na tayo ni-raise up, kundi tayo and seated us, pinaupo niya tayo with Him in the heavenly places. The word seated us with Him, it means we have an access with Him. Kapag ikaw ay inaupong kasama ng isang bigati na tao, napatabi ka sa isang bigati na tao, ibig sabihin may access ka doon sa bigati na tao na yan. And the Bible says, we are seated with Him, therefore, you have an access with Jesus Christ. Amen? Meron kang access sa Kanya. Now, take note of the word. The word, He raised us up together in Greek is synergeiro. Ano ibig sabihin nun? Synergeiro meaning to raise up together from what? Mortal death to a new and blessed life. Praise the Lord. Amen? Can we give Him the praise? Kaya minsan kaya binabalikan natin yung Greek word eh. Kasi ang New Testament ay nasulat sa Koine Greek. Kaya tinitingnan natin ibig sabihin nun, nang tayo kanyang ni-raise up niya tayo mula sa isang mortal death o sa kamatayan bilang tao at dinala niya tayo sa isang bago at pinagpalang buhay. Yun ang kalagayan mo kay Kristo. At ikaw ay kanyang tagapagmana, may pag-asa sa kanyang pagkatawag at may kapangyarihan para sa iyo. Amen? Palakpakan natin ang Panginoon. Thank you, Lord. He raised us up together to a new and blessed life. Kaya ang paglilingkod sa Panginoon, ang posisyon natin kay Kristo, isang bago at pinagpalang buhay. Ngayon, kung hindi nagkakaroon ng pagbabago sa iyong buhay, assess yourself. Evaluate yourself. Maybe you live according to your own way, according to your own will, not in His will. Kaya sabi ng Romans chapter 12 na magkaroon ng pagbabago sa ating kaisipan, sa ating buhay. That you may know what is the will of God. Ang kalooban niya. You see, God raised us up together with Christ to a new and blessed life dedicated to God when we believe in Him. Now, the miraculous power, the energizing power, mighty power, dominion power, and the resurrection power of God are with us. Sa atin, working in us as we continuously believe in Christ. As long as you live by the faith of the Son of God. As long as you live according to His will.
His work, His power is working in you. And take note what the Bible says in Colossians 2, verse 12. In the Voice translation, sabi diyan, you were buried with Him beneath the waters of the ceremonial washing called baptism. Kaya nga mayroong baptism. Baptism is your identification with Christ. Nung ikaw ay nabautismohan, inilubog sa tubig ang iyong mga kasalanan at ikaw ay nabuhay para sa Kanya. So the Bible says you were buried with Him, ikaw ay nailibing sa Kanya, nang ikaw ay nabautismohan, and then you were raised up with Him by faith in the resurrection power of God who brought Him back from the dead. Sabi ng magandang balita Bible, sa pamamagitan ng bautismo, nalibing kayong kasama ni Kristo. At muli rin kayo nabuhay na kasama niya dahil sa inyong pananalig sa kapangyarihan ng Diyos na muling bumuhay sa Kanya. It's by the faith of Him. It's by faith of Him. So sa pamagitan ng iyong pananampalataya sa Kanya, because naniniwala ka, sumasampalataya ka sa Kanya, you have that access. Yung kapangyarihan niya gumagalaw sa iyo, kumikilos sa iyo, binabago ka niya. Kung hindi ako binago ng Panginoon, wala ako sa inyong harapan. Kasi Didi ako. Alam niyo ibig sabihin ng Didi? Didi, alam niyo yung Didi? Dating demonyo. Ngayon, AND na ako. Ano yung AND? Ano yun? Anak ng Diyos. Can we give Him the praise? Kaya kapag isang tao totoong nakakilala sa Panginoon, binabago niya. Binibigyan niya ng pinagpalang buhay, dedicated sa Kanya. You see, the source of the believer's power, yung pinagmumulan ng ating kapangyarihan, yung pinagmumulan ng pagbabago ng ating buhay, yung pinagmumulan ng isang pinagpalang buhay dedicated sa Diyos, ay sa pamamagitan ng pagkabuhay ng ating Panginoong Hesus. Nung nabuhay siyang muli, nagkaroon ito ng impact, nagkaroon ito ng kapangyarihan sa lahat ng mga sumasampalataya sa Kanya. The power of God and the resurrection power of Christ works in us as believers in Christ, bilang mananampalataya. Kaya kapag ikaw ay mananampalataya, gumagalaw ito sa iyo, kumikilos sa iyo. Pero kapag hindi ka sumasampalataya sa Panginoon, walang effect sa iyo, walang power sa iyo ang resurrection ni Lord. Bakit? Kasi hindi ka sumasampalataya. Bakit? Kasi hindi ka naniniwala. Bakit? Kasi hindi mo inaalam. Hindi ka naliwanagan. Kaya nga ang ating panalangin, that the God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give to you, may give to your family, may give to your loved ones, your relatives, even to your neighbors and friends, the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of Him. In the knowledge of Him. The Holy Spirit will reveal to us who Jesus is and what is the power of God that is available for us. Ephesians chapter 3 verse 20, ganitong sabi, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think, according to the power, take note of the word, according to the power that works in us. There is that power working in you. That is the dunamis power, the miraculous power of God. There's power, the energizing power of God working inside of you because you believe. There is that ischus or mighty power of God working in you. There is that kratos, dominion, power, absolute, authoritative power working in you. And there is that resurrection power. That's why Paul keep on praying. When he said the word, I pray that I may know Him and the power of His resurrection. Nasa ni Paul yun, pero patuloy pa rin siya. The word is continuously na makilala siya. Pagka patuloy mo siyang nakikilala, patuloy mo siyang naiintindihan, patuloy mong nararanasan yung kanyang kapangyarihan sa iyong buhay. Kapag patuloy ka. Kaya nga ang buhay sa Panginoon, kapag patuloy ang buhay sa Panginoon, ang buhay ay patuloy na palago ng palago, paginhawa ng paginhawa sa Panginoon. Without Him, we are nothing. Kaya importante yung pananampalataya sa Kanya.
Pakitapik yung katabi mo, importante ang pananampalataya. Amen. Ang pananampalataya, ito yung connection mo sa Kanya. When you believe, you are connected to God. When you doubt, you are disconnected to God. So, yun ang pagkakaiba nun. So, now to Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask or think according to the power that works in us. There is power that works in us. That is the resurrection power. That is the dominion power, the authoritative power, the absolute power of God working in you. Why? Because you believe it. When you believe it, you will discover, you will experience the power of God. Kaya ang buhay ay paglakad sa pananampalataya. Patuloy na pananampalataya sa Diyos. In verse 21, it says, to Him be glory in the church by Christ Jesus to all generations. All generations forever and ever. Maranasan ng bawat isa sa generation natin na ang Diyos ay mapapurihan. Bakit siya mapapurihan? Dahil merong kapangyarihan na gumagalaw sa atin. Now what? Ano na? What's next? Ano na ang kasunod? Paulit-ulit lang ba sa buhay na ganon? What's next? What must we do as believers in Christ? If you truly believe in Christ, ano dapat mong gawin? Kung totoo kang sumasampalataya kay Kristo, ano dapat mong gawin? Since naintindihan mo, may kapangyarihan na gumagalaw sa iyo. To Him who is able to do exceedingly abundantly above all that we ask according to His power. There is that power working in us because we believe it. And now what? What's next? What must we do as believers? Ano dapat mong gawin bilang sumasampalataya sa Kanya? Ano dapat gawin? Una, we must give glory to God by continuously believing in His power that works in us. Bigyan mo ng luwalhati ang Diyos na patuloy kang sumampalataya, patuloy kang maniwala, patuloy na ikaw ay gumalaw ayon sa kapangyarihan na gumagalaw sa iyo o kumikilos sa iyo. Year after year, we celebrate Holy Week. We celebrate the resurrection of Christ. Year after year, ano ang impact? Year after year, ano ang significance nito sa iyong buhay? May kapangyarihan ba? Magbigay tayo ng luwalhati sa Diyos sa patuloy na pananampalataya sa Kanyang kapangyarihan na gumagawa sa atin. The resurrection of Jesus Christ gives us, take note of that, gives us the power to overcome all the power of the devil. Far above all the power and might. Far above all principality and power and might and dominion. We wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of darkness, against wicked spirits, na ang purpose nila, ang aim nila is to steal, to kill, and to destroy. Sirain, wasakin ang mga anak ng Diyos. Ano dapat natin gawin? Bilang mga mananampalataya, bilang mga believers kay Kristo, bigay natin ang luwalhati sa Diyos. Paano mo maibibigay sa Diyos ang pagluluwalhati? Mark 16, verse 17. Ano sabi ng Bible? These signs will follow those who believe. When you believe, you give God the glory. When you act, when you do something according to the power of God that works inside of you, when you obey, when you believe, these signs will follow. Jesus said, in my name, they will cast out demons. Sa pangalan ko, magpapalaya sila ng demonyo. Ito yung mga tandang tataglayin ng mga sumasampalataya. They will speak new tongues. New tongues because they have that new life. They will take up serpents, and if they drink anything deadly, it will by no means hurt them. And Jesus said, they will lay their hands on the sick, and they will recover. Kailan ka huling nag-pray sa may sakit? Kailan ka huling kumilos ay sa kapangyarihan ng Diyos sa iyong buhay?
Kailan mo tinaglay ang kapangyarihan ng Diyos? Kailan mo ginamit yung authority, yung power na narinig mo na para sa iyo, na dapat mong ma-discover, dapat mong maranasan, dapat mong ipamuhay, na mamuhay ka para sa Diyos, at palayasin mo ang masasamang espiritu sa iyong buhay, sa iyong pamilya. Amen? Pastor, wala naman ako nakikita ang masamang espiritu sa aming pamilya. Kung ang pamilya walang pag-aaway, walang masamang espiritu. Pero kung sa pamilya, laging may pag-aaway, laging may sigawan, laging may pagtatalo, laging may pag-argue, may masamang espiritu na nanggugulo sa inyo. Amen? Kung ang mga anak mo, iba na pinapanood, nanonood na ng mga pornographic movies, mga bold movies, may demonyo sa inyo. Kung may mga nagpapakita ng mga tinatawag na mga tiyanak o mga demonyitos sa inyo, no? May masamang espiritu. Paano maluluwalhati ang Diyos sa inyo? Paano? Mamuhay ka para sa Diyos. These signs will follow those who believe. Sumampalataya ka sa Diyos. May kapangyarihan ka. Palayasin mo ang lahat ng masasamang espiritu sa inyong buhay, sa inyong pamilya. Amen? Palayasin yung sakit at karamdaman. If the Spirit who dwells in you, the Spirit who raised Jesus Christ dwells in you, He will quicken your mortal body. Palayasin mo ang sakit sa katawan mo. Palayasin mo yung katamaran sa iyo pagising sa umaga na sasamba ka ng Sunday, hirap na hirap kang bumangon, hirap na hirap kang gisingin ang sarili mo. Palayasin mo ang masamang espiritu na yan na nagpapabigat sa iyo. Amen? This is the impact, this is the significance, this is the power that we have. These signs will follow those who believe. Magpapalaya sila ng masamang espiritu, magsasalita sila ng mga bagong wika, at kung makahawak man sila ng mga ahas o makainom ng nakalalasong inumin, hindi sila maano. Papatong nila ang kanilang mga kamay sa mga may sakit and they will recover. Mga kapatid, we must demonstrate the power of the resurrected Christ by healing the sick. Kung hindi siya gumaling, okay lang yon. Pray mo ulit. Kasi ang pananampalataya ay pagpapatuloy. Kapag merong sakit, hindi gumaling, pray ulit. Hanggang sa nade-develop yung iyong pananampalataya. Hanggang sa lumalago ang iyong pananampalataya. Hanggang sa naiintindihan mo may kapangyarihan ka. Apakan mo ang sakit at karamdaman. Apakan mo ang kahirapan sa iyong buhay. Apakan mo lahat ng gawa ng dyablo sa iyong buhay. Amen? We are far above all principality and power and might and dominion. Mas mataas tayo sa kanila. Why? Because we are seated with Christ in the heavenly places. In other words, you have that access with Him. When you speak forth the name of Jesus, when you use the name of Jesus, you have that authority. Why? Because the name of Jesus Christ is above all names. Above all the power of the enemy. So in Luke chapter 10, verse 19, it says in the Amplified Bible, Jesus said, listen carefully. He said, I have given you authority. Binigyan kita ng authority. Jesus said, that you now possess the authority, the power, the resurrected power, the resurrection power is inside of you. The dunamis, miraculous power, the energia, the energizing power, the ischus, the mighty power of God, the kratos, the dominion, authoritative, absolute power of God resides in you. Why? Because the Holy Spirit is inside of you. You are the temple of the Holy Spirit. We are the body of Christ. He is our head. You see, the greatest demonstration is about using your power.
you now possess to tread on serpents and scorpions, and you have that ability to exercise authority. Meron kang abilidad, meron kang authority na exercise mo yung kapangyarihan mo over all the power of the enemy, over all the power of Satan, and nothing will in any way harm you. Walang makakagalaw sa'yo. Why? Because you are protected. Di ka kayang galawin ng diablo. Kaya nga yung greatest demonstration ng power ng Panginoon, ito yung naganap doon sa resurrection ni Jesus. Satan used all his power to prevent the resurrection of Jesus. Nung si Jesus nabuhay muli, God proved that the power of Satan is no match for the power of God. Walang impact, no match. Hindi mananalo yung kapangyarihan ni Satan sa kapangyarihan ng Diyos. Amen. Sabi ng Colossians chapter 2 verse 15 in the Expanded Bible, God stripped the spiritual rulers and powers of their authority. Inalisan sila ng Diyos ng kapangyarihan. Silang mga rulers and powers, God stripped them of their authority. Inalisan sila ng kapangyarihan, ng authority. He disarmed the rulers and authorities with the cross. He won the victory and showed the world that they were powerless. Ang mundo, powerless. Ang kapangyarihan ng diablo, powerless. No match siya. The Bible says, God made a public shame of them. He made a public spectacle of them like a triumphant general displaying his captives in a victory parade. Alam nyo, sa isang digmaan, ng isang general, no, na siya ay magmamarcha. Dahil sila ay nagtagumpay, dala-dala nila yung kanilang bihag. Inalisan nila ng kanilang kapangyarihan. Ganun ang ginawa ng Panginoong Hesus in the spiritual realm. Inalisan niya ng kapangyarihan ng diablo. Kaya intindi ng Colossians chapter 2:15. He made a public spectacle of them. He disarmed them of their power and authority. Inalisan niya ng kapangyarihan. Walang kapangyarihan ng diablo. Pero bakit minsan nagkakaroon siya ng power? Because of deception. Because of distraction. Because of diversion. Dinadivert ka niya dito. Dinidisip ka niya dito. Nilalayo ka niya sa salita ng Diyos. Kasi pag naintindihan mo, makapangyarihan ka, meron kang authority, hindi na siya makakapanggulo sa'yo. O kung makapanggulo man siya, gagawa siya ng paraan. Remember when he tempted Jesus, sabi ng book of Mark, and then of course ng book of Luke chapter 4, he went away for a while. The word is for a while. Nang hindi siya magtagumpay sa panunokso niya sa Panginoong Hesus, umalis siya pansamantala until na makahanap siya ng butas. Until na makahanap siya ng entry point. Pag napalayas mo siya, aalis siya. Iikot lang ang demonyo. Maghanap ng lugar. Kasi restless siya kung hindi siya nakakapanahan sa tao. At kapag yung tao wala siyang ginagawa, hindi nagpe-pray, hindi nag-aaral ng Bible, hindi nagme-meditate ng salita ng Diyos, hindi niya pinangawakan ng salita ng Diyos, then, sisirain siya, wawasakin siya. Kaya ang diablo magaling siya. Saan? Sa distraction. Idi-distract ka niya. Idi-deceive ka niya. Ida-divert ka niya. Aalisin ka niya sa iyong pananampalataya sa Panginoon. Aalisin ka niya sa iyong paglilingkod, sa iyong relasyon sa Panginoon. But we have the reality, we have the truth, we have the gospel. God, the Lord Jesus Christ stripped them of their authority and of their powers. So the Bible says, greater is He that is in you than he that is in the world. Amen? Kaya hindi natin dapat katakutan ng diablo. Kahit na marami siyang ginagawang kasamaan o panloloko o pandaraya sa iyo, hindi ka dapat matakot. You must stand on your authority. Stand on your authority. Amen? Be strong in the Lord and in the power of His might.
Put on the whole armor of God. Isuot mo ang katotohanan sa iyong buhay. Isuot mo ang katuwiran sa iyong buhay. Isuot mo ang kapayapaan sa iyong buhay. Isuot mo ang pananampalataya sa iyong buhay. Isuot mo ang helmet ng kaligtasan. Gamitin mo ang tabak ng Espiritu, ang salita ng Diyos. Purihin ang Panginoon. Amen? Hallelujah. The resurrection of Jesus Christ gives us power over sickness and diseases. Yun ang sinabi ng Romans 8 verse 11. If the Spirit of Him who raised Jesus from the dead dwells in you, kapag siya'y nananahan sa iyo, He who raised Christ from the dead will also give life to your mortal body. Siya magbibigay ng lakas sa iyo. Siya magbibigay ng kapangyarihan sa iyo. Ang Holy Spirit ang kapangyarihan ng Diyos. Siya ay nagbibigay ng supernatural power. Siya yung gumagalaw. Siya yung nagbibigay ng energizing power. The Holy Spirit is the power of God. So, ano dapat ang gawin? Give glory to God by continuously believe in the power that works in you, that works in us. Pangalawa, give glory to God by consistently preaching or sharing the gospel of Jesus Christ. Since you have the power, since you have the authority, maging consistent ka. Magpatuloy ka na maniwala sa kapangyarihan na meron ka. At patuloy kang magpahayag ng salita ng Panginoon. Hindi lang si pastor, hindi lang mga leaders, ikaw mismo. No, ibahagi mo, i-share mo ang salita ng Panginoon. Lahat ng mga naintindihan mo, lahat ng mga narinig mo, lahat ng mga pinapaniwalaan mo, lahat ng mga pangako ng Diyos na nagkaroon ng kaganapan sa iyong buhay, ibahagi mo. I-share mo. In doing that, to give glory to God. The resurrection power of Christ gives us the power to preach, to share the word of God, the gospel of Jesus Christ, of course, with signs, wonders, and miracles in reaching out to the people for Jesus. You see, the resurrection power was working in the lives of the apostles. And they gave witness to the resurrection of Jesus Christ with great power. Acts 4, verse 33, it says, with great power, the apostles gave witness. Ibig sabihin, nagpatotoo sila, nangaral sila, nagbahagi sila ng salita ng Diyos. Bakit? They experienced the power of God. With great power, the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus Christ, and great grace was upon them all. Nalanasan ng mga tao ang biyaya. The more na sinishare natin ang salita ng Diyos, the more na itinatatag natin sa buhay ng mga tao ang kapangyarihan ng Diyos. Huwag tayong manatili na hindi nagpapahayag ng salita ng Diyos. Kung nais mo maluwalhati ang Diyos sa iyong buhay, sabihin mo ang salita ng Diyos. I-share mo ang salita ng Diyos, ipahayag mo. Ibinigay niya ang responsibilidad sa kanyang mga alagad, sa kanyang mga disciples. When Jesus resurrected, He was taken up into heaven and set at the right hand of God as He had finished His part. Natapos niya na yung kanyang bahagi. Now, yung kanyang bahagi, ibinibigay niya sa bawat isa. He left the responsibility of fulfilling the purpose of His death and resurrection in the hands of His disciples and the believers today. Ibinigay niya sa bawat isa ang obligasyon. Kaya pagkatapik ang katabi mo, meron kang obligasyon. Meron kang responsibilidad. Yung pag-attend nga ng church, responsibilidad na, obligasyon niya na, hirap na hirap pa. Pastor, paano pa yung mag-share ang salita ng Panginoon? Kaya nga ipinapaalam sa iyo, may kapangyarihan ka. May authority ka. Na gumagalaw sa iyo because you received Christ. And you have now this responsibility to share the Word of God. Mark 16, verse 15. And He said to them, go into all the world and preach the gospel to every creature. Mayo kayo, pangaral nyo ang mabuting balita. Verse 19, after the Lord had spoken unto them, He was raised up into heaven at naupo siya sa kanang bahagi, kanang kamay ng Diyos. And verse 20, they went forth and preached everywhere. Nangaral sila, nagturo sila kahit saan. The Lord working with them, confirming the word with signs and following. With signs following. May mga tandang kalakip na habang sila'y nangangaral ng salita ng Diyos, ng Panginoon, ang Panginoong Isus ay gumagalaw kasama nila. The Lord Jesus was working with them. We are to carry out the Great Commission by working together with the Lord.
the Lord working with them. That is what we call the synergy level. Ano ibig sabihin ng synergy? Synergy means working together. As believers, we should work together with Christ. It's about working together with Him. It's about teamwork, synergy, working together with the Lord. Kapag ang kapangyarihan ng Diyos nasa iyong buhay, ikaw yung kanyang kamay, ikaw yung kanyang paa, ikaw yung kanyang bibig, ikaw yung kanyang representative, ikaw yung kanyang ambassador, ikaw yung kanyang tagapagpahayag ng kanyang salita. Hindi ka lamang tagapakinig. Yung mga napakinggan mo, magkaroon ito ng impact, magkaroon ito ng power sa iyong buhay. For us to work together with the Lord. 1 Corinthians chapter 3, verse 9, unang sentence, sabi niyan, we are God's fellow workers. Sabi mo sa katabi mo, tayo ay kamanggagawa ng Diyos. Ikaw ay kamanggagawa ng Diyos. Lahat tayo kamanggagawa ng Diyos. Lahat ng mga anak ng Diyos, kamanggagawa ng Diyos. At dapat tayo ay nagwo-work kasama ng Diyos. Katulad ng mga alagad. They preach the Word of God. And the Lord works with them. Confirming the Word with signs following. Iko-confirm ng Panginoon sa iyo ang kanyang salita. The more na ikaw ay sumasampalataya, the more na umaangat ang pananampalataya mo, the more na ikaw ay lumalago sa iyong pananampalataya, the more na dapat teamwork tayo ni Lord. Katuwang tayo ni Lord. Tayo workers ng Panginoon. 2 Corinthians chapter 6 verse 1 in the Amplified Bible, laboring together. Magpagal tayo na kasama ng Panginoon as God's fellow workers with Him. Then, we beg of you not to receive the grace of God in vain. Huwag niyong iwalang bahala yung tinanggap niyong biyaya. Pinatawad ka, kinahabagan ka. Nilinis ka ng Panginoon, binago ka ng Diyos. Tapos wala kang gagawin. Display ka lang sa church. Hindi ka display. Dapat disciple ka. Amen? Dapat tagagawa ka. Dapat kamanggagawa ka ng Panginoon. Huwag mong sayangin yung biyaya ng Panginoon. Amen? That grace of God, that merciful kindness by which God exerts His holy influence on souls and turns them to Christ, keeping and strengthening them, do not receive it to no purpose. Na ang Panginoon na gusto niyang umabot, paano maabot ng Panginoon ang mga tao? Eh, nasa kanan na siya ng Ama. Sino yung kanyang representative na aabot sa mga tao? Ikaw. Ikaw ang kamay, ikaw ang mata ng Panginoong Hesus, na dapat ang mga nakita ng Panginoong Hesus, makita mo ang mga sinabi ng Panginoong Hesus, dapat sabihin mo. Ang pamumuhay ng Panginoong Hesus, dapat yun din ang maging pamumuhay natin. Amen? We must be diligent. Dapat magsikap tayo na ma-fulfill natin yung plano ng Diyos sa pagliligtas sa ating pamilya. Sino magliligtas sa iyong pamilya? Ikaw. Ikaw ang magdadala sa kanila. Ikaw ang tinawag ng Panginoon para sa iyong pamilya. Ikaw ang aabot sa kanila. At maging sa mga kaibigan, hindi tayo dapat maging selfish. We must live for Christ who died and rose again for our sake. 2 Corinthians chapter 5, verse 15. Basahin natin ng malakas. Ready? Go! Parang walang buhay eh. Basahin natin ng malakas, may damdamin, merong authority. Ready? Go! Amen. Naniniwala kayo dyan? Na siya'y namatay para sa lahat upang silang nabubuhay ay hindi na mabuhay para sa kanilang sarili, kundi para sa Kanya na namatay at nabuhay na muli. Ang buhay natin dapat kay Kristo. Si Kristo ang buhay natin. Sabi ng New Living Translation, He died for everyone so that those who receive His new life, you who receive His new life, you who receive His power in your life, you who have that power,
should no longer live for yourself. No longer live for ourselves, for themselves. Instead, that they will live for Christ. That you will live for Christ, who died and was raised for us. Purihin ang Panginoon. Namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag nang mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. Romans chapter 14, verse 7. Sapagkat walang sino man sa atin na nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Ayun. Hindi ka dapat mabuhay para sa sarili mo lang. Amen? Mabuhay tayo para sa Kanya. Kung nabubuhay tayo para sa Panginoon, at kung mamamatay tayo para sa Panginoon. Kahit mabuhay man tayo o mamatay, tayo ay para sa Panginoon. Dahil dito, si Kristo ay namatay at muling nabuhay upang siya'y maging Panginoon ng mga patay at ng mga buhay. Amen? It's not about us. It's about Him. Kabuhay tayo para sa Kanya. Siya'y maging Panginoon natin. Sabi sa other translations, the Anointed One, the liberating King, died and returned to life to make this a reality. Through His death and resurrection, He became Lord of the living and the dead. Siya yung Lord ng lahat ng mga patay at nabubuhay. He is the Lord, the owner, the authority. And He's given us His power and His authority. That is why Matthew 28, verse 18 said, Jesus came up and said to them, all authority, all power of absolute rule in heaven and on earth has been given to me. And He said, go therefore, and make disciples of all the nations. Help the people to learn of me. Jesus said, tulungan nyo ang mga tao na mag-aral sa akin, matuto sa akin, sumampalataya sa akin, sabi niya, at sumunod sa aking mga salita. Yun ang discipleship. When you make disciples, you help the people to learn of Him, to learn of Jesus, to believe in Jesus, to obey the words of Jesus. Ngayon ang discipleship sa akin, nakatuon sa akin. Siya na lang ang bida. Nung nawala siya, pati mga disciples niya, wala na. Discipleship is about telling people, helping people to learn of Jesus, to believe in Jesus, to obey the words of Jesus. Amen? It's all about Jesus. Give Him the praise. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. And He said the word, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Kaya napakahalaga din ng baptism because baptism is the symbol of death and resurrection. Teaching them to observe everything that I have commanded you. And lo, Jesus said, I am with you always, remaining with you perpetually, regardless of circumstance and on every occasion, even to the end of the age. Regardless. Jesus said, regardless of everything, I will be with you. I am with you always. Mga kapatid, meron tayong kapangyarihan at authority ng Panginoon na ipinasa niya sa atin. Ano dapat natin gawin? What's next? Patuloy tayong sumampalataya sa Kanyang kapangyarihan na gumagalaw sa atin. Patuloy tayong magbahagi ng Kanyang salita. Huwag tayong tumigil. Huwag tayong tumigil. Sapagkat He has given us the power and the authority for Him. Let us help other people to learn of Jesus. Help them. Tulungan natin ang mga tao na matuto sila kay Jesus. Na sumampalataya sila kay Jesus. Na sundin nila ang salita ni Jesus. At iyon ang ating legacy. Amen?
Let's pray. Lord, thank you for your word, for your message for us. You are the source of our power and authority. Your resurrection is the source of our power and authority. And thank you, Lord, because you are working within us. Your power is working in us. You work in us, Lord. Thank you, Lord, for giving us this faith to believe that your power and your authority is with us. Lead us, Lord, to know, to discover, to experience your power. And lead us, Lord, to be continuous, to continually believe in your power that works in us. And lead us, Lord, to be consistent, consistently sharing, preaching your word. For you have given us this power and authority. Lord, thank you so much. We give you praise and honor in Jesus' name. Amen.